Magandang hapon mga kapuntos, at sa hapon pong ito ay may patuloy po tayo na mag-discuss doon sa nangyaring talakayan doon sa Tagbilaran, kung saan si Padre Darwin ay pinagtulungan ng 5 pastor, no, at evangelist sa iba't ibang pananampalataya. So sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified po kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. Kaya wag na po nating patagalin. Simulan na po natin. Onya, okay, ito paminawon si Brad Nico sa imong tinuan man, paila. Ako si Brother Nico ngayong gabi. Inay, gamay. Bro, Ngayong gabi. atrasin ko Okay, na ito. ako pag-utata, Padre. Brother Padre, no? Ako rin. Atras si gamay. Atras si gamay ba? Baptist. Okay, Baptist. Baptist. Okay, Baptist. Okay. Okay, ang tema mago ninyo mahitungod sa purgatorio, Padre, di ba? Kung ako masayo. And then ay niyuhang di ba? Ang tema ko sa tema lang ko kay aron dali ta mahuman kay madugay ta kung daghan ta pangutan nga wala sa tema. Okay, ang tema Nahi, sana be? kinahanglan sa usa ka tawo nga makasasala, di ba? Mao na itudlo. Kung ako masipyat, mao na itudlo ninyo. Di ba nga ang tema nga kinahanglan kung ang tao, siyempre ang tao makasasala ingon sa Roma 3:20 Gs, ingon sa inahisulat, walay matarong, wala bisan usa. Walay perfecto na to. Sumala sa Biblia ang bayad sa sala kamatayon. Okay, mao na klaro nga gitudlo sa Biblia. Now, sa inyo nga kung ang usa ka tawo, ang kalag sa tawo nga makasasala, kung mamatay siya, muagi siya sa purgatorio. Okay, kana purgatorio. Ang pangutana mao ni. Pangutana mao ni. Kung ang Biblia, kung ang tao nga usa ka makasasala nagtudlo nga ang Biblia nagtudlo nga moagi pa man isa sa purgatorio ang makasasala, ngano man ug unsay rason nganong ningnaog si Ginoong Hesukristo sa kalibutan pagbayad sa mga makasasala. Okay, narito ang kanyang katanungan. Ang sabi niya, kung tama pa yung aral ninyo sa purgatorio, na ang taong makasalanan pag namatay dadaan pa sa purgatorio, ang tanong niya, ano daw ang dahilan kung bakit pumunta si Kristo sa sanlibutan upang iligtas ang ating mga kasalanan? Yun ang kanyang ano ang reason. Dadaan pa sa purgatorio, ba't siya naparito pa? Para iligtas tayo kung dadaan rin lang sa purgatorio. At ipakinggan ang sagot ni Father Darwin. Yan pangutana nga ngano moagi pa man jud diha sa gitawag nga si Kristo ni naog naman aron ta maluwas, di ba? Okay. Una, atong basahon ang 1 Pedro 3, doon na day lugar nga dili langit dili pod impyerno. 1 Pedro 3:18, itong basahon, kay si Kristo namatay sa makausa lamang tungod sa atong mga sala, amatarong alang sa mga dili matarong, aron pagdala kanato ngadto sa Dios. Gipatay siya ingon nga tawo, apan gibanhaw siya diha sa espiritu. Diha sa iyang espirituhanong kahimtang miadto siya og nagwali sa mga espiritu nga nabilanggo. Sunod na day lugar nga gibilangguan sa mga espiritu. Mao kini mga espiritu sa mga tao nga misupil sa Dios samtang siya mapailubon nga naghulat kanila diha sa Ninuwe nga nahimong arka, walo lamang katawag na luwas nga misulod sa arka. So hindi makaigsunan, doon na day lugar. Akong point ani doon na lugar nga dili langit, dili pod impyerno, bilangguan. Kung ito mo ini bilangguan, related ani sa kamatuoran nga dunay purgatorio. Kanong dunay bilangguan, kay hustisya ang Dios. Ya, kung doon na kay gamay sa lisod man kaayog impyerno ka. Di ba? Diba? Kaya sa bro.
Hustisya ang Diyos. Sa Lucas 12:46, ang gagmay sala, gagmay sagsilot. Ang dagkog sala, dagkog sagsilot. Sa impyerno, moto'y dagko nga sala, butanganan sa dagko nga sala, kay dagko magsilot. Nya ang Ginoo kay hustisya man. Kung ang lupong tagapayapa, kamaugan ni muhukom base sa hustisya, samot ng Diyos kay ang Ginoo, Diyos sa hustisya. Yun po. So, ang ibig sabihin po ni Father Darwin doon, merong lugar, sabi ni Father Darwin is, merong lugar kung saan hindi siya langit, hindi rin siya impyerno, pero bilangguan ng mga espiritu. Yan ay nasa unang Pedro 3:18 hanggang 19 kung saan ang sabi dito, sapagkat si Kristo na walang kasalanan ay namatay ng minsan para sa inyo ng mga makasalanan, upang iharap kayo sa Diyos. Siya'y pinatay sa laman at muling binuhay sa Espiritu. Sa kalagayang ito, nagpunta siya at nangaral sa mga espiritong nakabilanggo. So dito, merong mga espiritong nakabilanggo. Ang sabi ng mga palusot ng mga sulpot dyan is yan daw ay tumutukoy daw sa mga buhay at bilanggo sa kasalanan. Mali. Yan ay espiritu ng mga taong panahon pa ni Noe. Eto, sabi dito 20. Sila ang mga espiritong ayaw sumunod noong matyagang naghihintay ang Diyos ng panahon ni Noe habang ginagawa nito ang daong. Doon ay iilang tao, 8 lamang ang nakaligtas sa tubig. So dito, itong mga espiritong ito na nakabilanggo ito yung mga espiritu ng mga taong ayaw sumunod noong matyagang naghihintay ang Diyos ng panahon ni Noe. So hindi ito mga referalo sa mga espiritu na sabi nilang na mga sulpot na mga tao daw bilanggo sa kasalanan, mali yun. Hindi yan bilanggo sa kasalanan. Yan ay mga espiritu ng mga tao noong panahon ni Noe na ayaw sumunod sa Diyos. Sila ay nakabilanggo, pinuntahan ni Jesus. Ang tawag ng Katoliko dyan, purgatorio. At yan ay isang palatandaan na ang Diyos ay hustisya. Ya kung namatay ka gamay rin mong sa, nga makasud kag langit, nga di makakasud sa langit, kung dunay kay gamay sala, binadayag 21:7. Dili ka kasulod sa gingarian sa Dios. Kung dunay kay gamay nga sala, gamay nga bulig. So dunay ay butanganan sa gagmay nga sala. Dili dagko nga silot. So gagmay nga sala, gagmay sa silot. So kanang purgatorio alang na sa mga tao nga dunay mga sala nga dili pa pwede, muna na purification. Ano sabi ni Father Darwin doon? Hindi makakapasok sa langit ang merong konting bahid ng kasalanan. Pahayag 21:27. Ngunit hindi makakapasok doon ng anumang bagay na marumi. Niyang mga gumagawa ng kasuklam-suklam, niyang mga sinungaling, ang mga tao lamang na ang pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay na iniingatan ng kordero ang makakapasok sa lungsod. Yan isang palatandaan na meron talagang hindi makapasok at yun ay merong konting bahid ng kasalanan. So merong lugar kung saan ilalagay yung mga tao na merong maliliit na kasalanan. Ang tawag ng Katoliko doon, purgatorio. Ang lugar kung saan ilalagay ang mga tao na merong konting bahid ng kasalanan. Hinluan sila dito. Ug mao ni nahitabo sa mga espiritu nga nabilanggo. Sunod na ni mga espiritu nga nabilanggo. Ug tungod ni Kristo, walang santos ka misa, pag misa ta kay si Kristo man. Ug ningon man si Kristo brother, hinumdumi ako ninyo sa pagbuhat ninyo niini inyong gihandom unsa ito kanom ang akong kamatayon. Unsa may nakaluwas na to, di ba katong pagpakamatay niya, pag-ula niya sa dugo. Therefore, ang Biblia very Catholic. Kaya diha sa pagpamisa na to, si Kristo nagpakamatay, gihandom na to ang kamatayon ni Kristo. So sa pangutana niya nga niani naman si Kristo aron pagtubos nato, nagpadayon pa ang paghalad sa iyang kaugalingon diha sa santos nga misa. So therefore, nagpadayon ang buhat sa kaluwasan, wala mohunong panahon ni Kristo. Nagpadayon karon ug sa umaabot. Ang sabi ni Father Darwin, doon lilinisin sila sa purgatorio. At
yung pagliligtas, patuloy pa rin yun. Tuwing misa kasi, ginugunita natin ang kamatayan ni Kristo. At ang paggunita sa kamatayan ni Kristo ay isa sa mga bahagi ng kanyang pagliligtas sa atin. Kaya hanggang ngayon, patuloy pa ang pag-aalay ni Kristo ng kanyang katawan sa pamamagitan ng misa. Mayong gabi, balik ko na po. Dili kayo po kumbinsido sa tubag ni Mong Padre. Kay sa tinuod lang, dili kayo ko kumbinsido. Kaya ang Biblia ginagsulti, sumala sa unang Juan, dos, sumala sa Biblia, nga ang tanan gamay nga sala, dako nga sala, uksara na atubangan sa Ginoo. Walay gisulti sa Biblia nga naay dako nga sala. Okay, naay dako nga sala, naay gamay nga sala. According to the Bible, nga ang gitudlo sa Biblia nga ang tao, ang tanang makasasala ipakamatyan yun ni Kristo. Tanan nga makasasala, gamay o madako, walay gipili o dili mapamatud-an yun sa Biblia nga ang purgatorio pamaagi sa kaluwasan para maluwas ang kalang sa tao. At ito naman tayo ngayon sa kanyang sinabi. Sabi naman niya rito, ayon daw sa unang Juan 2:2, ganito ang sinasabi. Si Kristo ang handog sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Hindi lamang ang ating mga kasalanan, kundi maging ang kasalanan ng lahat ng tao. Ang sabi niya rito, hindi mababasa sa Biblia na ang purgatorio ay isa sa mga bahagi ng pagliligtas ng Diyos sa mga tao. Kaya nga binasa kanina yung unang Pedro 3:18 hanggang 19 para ipakita na bahagi yun ng pagliligtas. Yung mga namatay na noong panahon ni Noe na ayaw sumunod habang ginagawa ni Noe yung arka, pinuntahan ni Kristo yung mga nakabilanggong yun. Para saan yun? Siyempre para iligtas. Alang nga puntahan lang niya para buweltahan, pangaralan nang wala naman lang ka-purpose. Hindi ganyan ang Panginoon. Kaya siya nandoon para iligtas sila. Oh. Sabi niya, di raw bahagi, binasa na nga kanina. Yan ang malaking problema nito. Dahil binasahan na ayaw pa rin maniwala. Kailangan hanapin talaga letra por letra. Maling paraan ng paggamit ng letra por letra. Hindi kailanman nagturo ang mga apostol ng letra por letra. Kung merong letra por letra, mas very good. Pero kung wala, it doesn't follow na hindi kailangan paniwalaan kasi walang nabasa letra por letra purgatorio. Hindi ganon. Napakamaling pananaw niya sa pag-aaral ng Biblia. Ang basahon, atong sundan siya. 1, 2, ayan gingon nga ang sala kuno gamay ug dako parihara. O ayan, sa bahaging ito, medyo nagkakainitan na si Father Darwin at saka si Nico Torion dahil sinabi kasi ni Nico Torion na maliit na kasalanan o malaki pareho lang daw yun. Ayan gingon nga ang sala kuno gamay ug dako parihara. Pareho lang daw. Yun ang sabi niya. Ano kaya ang sagot ni Father Darwin dito? Siya maong halad 1, 2, 2. Okay. Atong sundan siya. Okay. Siya mao ang halad aron mapasaylo ang atong mga sala. O dili lang ang ato ara kundi ang mga sala usab sa tanang tao. So, dili wa pagingon nga way gamay ug dako nga sa. Ang tanan sala padre. Lagi, ato ng sala. Bot pasabot ini nga dagko ug gamay pasayloon sa Ginoo. Wa mingon nga tanang sala parihara. Wa mingon dinhi ang tanang sa parihara. Wa lagi. Wa diri. Ang imong doktrina may wa diri. Unya ikaduha, atong basahon ang 1 Juan 5. Ato lang iditso. Ang iyang gigamit kay ato lang gisundan ha. Kay paminaw man jud ta. Una ta mo magtubag, kay isuk kita mo ribad ka without
listening. Yan. Dito sa parting ito, medyo kabado na siya kasi nung binasa ni Padre Darwin yung unang Juan 2:2, walang sinasabi doon na yung maliit at malaking kasalanan pareho lang. Wala doon. Ngayon, itutuloy ni Padre ang pagbabasa sa unang Juan 5. Eto na siya. Parang nag-uumigting na. Mukhang nag-uumigting na siya. Mayroon siyang tinatago sa mga tao. Meron siyang inililihim. Ngayon, ilalabas na ni Padre Darwin ang kanyang pagkakamali. Panoorin natin. So yung teksto nga 1 Juan 2:2, wa maghisgot dito nga pariha ang tanang sa. Pero pariha nga pasayloon sa Ginoo, manay context sa imong gitutlo. Pero wa magingon dito nga dili waysa nga gamay, waysa nga dako, wa gingon dito. Nakaron sa 16. Juan magat po na imo no. Ato dito lang sa 1 Juan 5:16. Kung may makakita sa iyang isig magtutuo nga nakasala, apan sala na dili mo sangpot sa kamatayon. Kinahanglan mag-ampo siya sa Dios. Hatagan sa Dios o kinabuhi ang maong magtutuo. Kinianang lamang nitong naghimog sala nga dili ikamatay. Apa dunay sala nga mosampot kayod sa kamatayon. O dili kinahanglan nga mag-ampo pa kita kanila. Sa to pa dunay sala nga makamatay. Doon na po'y sala nga dili mo sangpot sa kamatayon. Mami yung dili nga, ang tanang sala, patay dito na. O sangpot yung kamatayon. O sa may meaning ini, dunay sala, ang interpretations katoliko ani, dunay venial sins, dunay mortal sins. Katong mortal sins bro, mo to'y mo sangpot sa kamatayon. Katong mga gagmay sa, mo to'y di mo sangpot sa kamatayon. So therefore, ang teksto nga akong ibasa, nagpamatuod nga dili pareha ang sala sa matag usa nato. So kontrary kini sa imong gihimo nga ang tanang sala parehara. Eto ngayon, binasa ni Padre Darwin nung sa unang Juan 5:16 at ipinakita niya doon na merong kasalanan na ikamamatay at merong kasalanan na hindi ikamamatay. Yung kasalanan na hindi ikamamatay, pwede mong ipagdasal. Pwede yung kasalanan na ikamamatay, wag mo nang ipagdasal yon, no? Pero sa unang Juan 2:2, pareho silang mapapatawad ng Diyos. At ang context ng Catholic doon sa kasalanan na hindi ikamamatay, venial sin. At yung kasalanan naman na ikamamatay, mortal sin. So, yung talatang binigay ni Nico Torion, hindi tumugma sa kanyang paliwanag. Bagkus, yung kanyang paliwanag, contradiction pa sa sinasabi sa unang Juan 5:16. Itong sinasabi, kung makita ni Numan na ang kanyang kapatid ay gumagawa ng kasalanang hindi hahantong sa kamatayan. So, merong kasalanan na hindi humahantong sa kamatayan. No? Ipanalangin niya ang kapatid na yon sa Diyos na magbibigay sa taong yon ng bagong buhay. So, merong kasalanan na hindi hahantong sa kamatayan. Ito pa, ito'y para sa mga kapatid na ang kasalanan ay hindi humahantong sa kamatayan. May kasalanang hahantong sa kamatayan. So, sa talatang ito, merong dalawang uri ng kasalanan. Ha? May dalawang uri ng kasalanan. Yung kasalanang hahantong sa kamatayan at yung kasalanang hindi hahantong sa kamatayan. At ang sabi, hindi ko sinasabing idalangin ninyo ang sino mang gumagawa nito. Ating basahin yan sa Revised Standard Version, ganito ang ating mababasa. If anyone sees his brother committing what is not a mortal sin. Merong mortal sin, merong hindi mortal sin. Yung hindi mortal sin, ang tawag ng Katoliko doon, venial sin. Yung hindi mortal sin, ang tawag ng Katoliko doon is venial sin. Okay. And ang sabi dito, if anyone sees his brother committing what is not a mortal sin, he will ask, and God will give him life for those whose sin is not mortal.
there is sin which is mortal. I do not say that one is to pray for that. Kaya yung mga mortal sin, kailangan talaga yan ikumpisal para yan ay mapatawad. Oh, so dito, busted yung argumento ni Nico Torion. Sabi niya, kasalanan, walang maliit, walang malaki, pareho lang yun. Pero binabanggit ng talata, merong mortal sin at merong venial sin. So, bagsak. Bagsak ang argumento. Busted na busted si Nico Torion dito. Tuloy natin ang video. Okay, atong tubakon sulti padre. Una ang huwan, tinuod na naay sala nga dili makapatay sa tao. Unsa klase nga sala? Kana makasala kasi mo klase siga tao. Pwede ka. Bot ka pasabot, matay na kadayon na. Pero ang atong isgutan ng God, kamatayon, kana kamatayon sa ato ang kalang padungan. Wala man pa mag-isgot o kay siyempre purgatorio. So kamatayon automatically ang iyong pasabot kamatayon yun nga sala. Nako, malaking problema to ni Nico. Pilit yatang tinatakpan ng pagkabasted niya. Sumasang-ayon pala siya na merong kasalanan na hindi ka mamatay. Ba't ang sabi niya kanina pareho daw? Tapos sabi niya ngayon, ang pinag-uusapan natin dito, yung kasalanang nakamamatay. Yung talagang patay. Ano ba naman tong taong to? Sabi niya kanina, pareho daw. O ngayon, nabasahan siya na hindi magkapareho, sumasang-ayon pala siya doon na meron talagang ganun. Ba't mo sinabi kanina na wala? Oh, nahuli ang pagsisinungaling at ngayon lulusot pa. Pero pakinggan natin si Father Darwin kung paano niya sagutin ang panibagong aligasyon na ito ni Nico Torion. Salamat kay bro. Nalagay clarification. Sakto ba ning gingon ni San Juan nga dili pareha ang sala? Dunay sala nga dili mo resulta kamatayon. Ningon mga dinang nga kaysa bro. Oh, ningon kaysa bro. Gawas ka sakto. Patong i-verify siya kay kanina pupuset man ang iyang idea sa Biblia. Ningon sa why sala nga parihara tanang sala. Gagmay og dako parihara. Nya karon ano di tanan di pagkamatayan man ni Kristo tug dako. Oh, ang point nato Brad, sakto okay ra ka nga dunay gagmay og dako. Sabot ka na, Brad. Di ba? Okay na ka nga dunay gamay og dako. Okay. Okay, nasa lang ka. Salamat. Salamat, Brad. So, ato lang i-verify kay sita komentaryo dire nya wa ta magkauyon di ay. So, karon ang points ni sa isuon nga ang tanang salaki pagkamatyan dagko ug gagmay. So, karon iyan ang gidawat nga doon na day gagmay ug dako ug ipakamatyan ang tanan ni Kristo. Ug mo na mo doktrina isuon. So, mo na mo doktrina isuon. Okay. Ayun. So, tama ang ginawa ni Father Darwin doon, pina-verify sa kanya mismo. Sumasang-ayon ka ba talaga na sa Biblia is may kasalanan na ikamamatay at hindi ka mamatay? Na hindi magkapareho ang kasalanan? Kasi sabi mo kasi kanina, magkapareho lang. Kaya kino-confirm ko sa'yo, sabi ni Father Darwin, okay naman siya. Ayan. At least, nagkaliwanagan na yung sinabi niya kanina, mali yun. Yun ang magandang talakayan. Yung open kang tatanggap ng pagkakamali mo. O yan. So, tuloy na natin. Nakasabot na kasi Pinas Katolik ka. Salamat. Ang papangat ng Ikson. Okay. Kasi yung brand, ipailay mong kuhan, ipailay mong tinuhuan, o kung sa po yung posisyon. Okay. Ayan, so hanggang dun lang pala ang video natin with Nico Torion, isang member ng Baptist Church. At ngayon, yung sumunod na naman ay si Darwin Butlay. No? Agresibo din yon na naghamon kay James Consinsino na magpunta daw sa Plaza Rizal nang pinuntahan ni James Consinsino, walang Darwin Butlay nagpakita roon. At yung Darwin Butlay na yan, ang aking binanatan doon sa programa ni Eugene Gapo. Ayun. So, dahil doon,
napag-alaman na yung kanya palang yung sa talakayan namin ni Eugene Gapo ni Darwin Bute sa programa ni Eugene Gapo, napag-alaman doon na ang kanyang certificate pala is galing lang pala sa sa internet. Oh. So siya naman ang susunod na haharap kay Father Darwin sa talakayan doon sa Tagbilaran. Actually, kaya pa siya nagkalakas loob na harapin si Father Darwin kasi napakaraming nagtanong at gusto niya na rin sumausaw. Di pagbigyan na lang natin. So yan ang ating abangan sa susunod po na programa ng ating Straight to the Point. Kaya sa lahat ng mga nandyan ngayon, paki-subscribe po ang ating channel, no? JDTV Straight to the Point at ang Punto por Punto by Father Darwin Gitgano. Ito po si Jando Alabado, nasasabi po sa inyo, pagkatotohanan ang kailangan nating tuklasin. Kailangan ng mga argumento at mga reasoning is straight to the point. Paalam po. Anyone can claim the statement of the Bible because we can do a private interpretation. Kining ako mga kaigsunan nga gipabarog nga usa ka haligi nganong matuod ang simbahan tungod kay gitukod ni Kristo. Dili tungod sa pagkamabasa, dili tungod sa karakter, dili tungod sa ngan, usara ang haligi nga kung gipabarog nganong nahimong tinuod ang simbahang Katoliko, way laing rason tinukod sa atong Ginoong Hesus Kristo. Talakayan to, hindi bara-bara. Katotohanan lang, walang palusot. Para sa mesa ng usapan, di kami nag-aaway. Puro talakayan, hindi banggayan ng patay malisay. Aral hinahimay, parang beats na nire-replay. Truth ang target namin, hindi hypo display. Bawat teksto sinisilip, context yan di pwedeng ipinipilit. Doctrine na solid, hindi fake, hindi boses ng Diyos, di namin gustong i-credit. Doktrina flow, hasal ng pag-iisip. Salita ng Diyos, yan ang aming inisip. Uhaw sa turo, kaya kami nagdidip. Sa talakayan, truth ang pinanghahawakan. Keep it! Doktrina flow, hindi ito laro. Pag-unaway tumatagos hanggang buto. Sa bawat linya, puso ang sumisigaw. Katotohanan lang, walang bawal, walang bawas raw. May tanong, sige lapag mo, let's go. Di kami takot sa debate na may respeto. Espiritu ang guide, parang beat na smooth ang tempo. Pag may liwanag, lahat ng shadow nagme-melo. Hindi kami nagmamarunong nag-aaral lang. Pag may gap sa mind, Diyos ang pumuno niyan. Ang Iglesia ng Diyos mula Espanya, papuntang Pilipinas. Dapat malinaw yan. Hindi kompetisyon, hindi kami nagra-rhyme para lang manalo. Puso ang puhunan, hindi para ang palo. Truth ang goal, yan ang tunay na trono. Doktrina flow, hasal ng pag-iisip. Salita ng Diyos, yan ang aming inisip. Uhaw sa turo, kaya kami nagdidip. Sa talakayan, truth ang pinanghahahakan. Keep it, doktrina flow, hanggang dulo go. Liwanag ang bit-bit, hindi ego. Sa doktrinal na usapang totoo. The pillar and foundation of the truth is the church, and the Catholic Church is the church founded by Jesus Christ. Then, asay inyong pilion.